Nilalayo ni Putin na itarak ang isang kutsilyo sa tumitibok na puso ng lohistika ng Donetsk sa Ukraine. Sa halip, pinakawalan ng Ukraine ang impyernong apoy. Impyerno sa lupa ang ginawa ng Ukraine sa okupadong Donetsk ng Russia habang pinakakawalan nito ang naglalagablab na galit. Para kay Putin, mas maraming darating na masama. Sa kanyang tag-init na opensiba, itinuon niya ang mga mata sa Pokrovsk. Ang Soledar ay isang mahalagang estratehikong target para sa Russia at Ukraine dahil sa kritikal nitong posisyon sa digmaan sa silangang Ukraine. Sa kasalukuyan, kontrolado pa rin ng Ukraine ang Pokrovsk at ginagamit itong logistics hub. Sa madaling salita, nakatayo ito sa isang sangandaan na nagbibigay daan sa Ukraine na patuloy na magpadala ng kagamitan sa kanilang mga tropang lumalaban sa puwersa ng Russia sa Donetsk. Gusto ni Putin na putulin ang linya ng supply na iyon. Ngunit may iba pang dahilan kung bakit niya gustong masakop ang Pokrovsk. Ayon sa Euronews, ang lungsod ay 124 milya lamang mula sa administratibong hangganan ng Donetsk. Pag nasakop ang Pokrovsk, magkakaroon ng tuwid na daan papunta sa hangganan. Kapag nahulog na ang hangganan, masasabi na ni Putin na kontrolado na niya ng lubos ang Donetsk. Kaya malinaw ang dahilan ng labanan para sa Pokrovsk. Kailangang mapanatili ng Ukraine ang lungsod para sa lohistika at upang mapigilan ang pagkontrol ni Putin sa Donetsk. Gusto naman ito ni Putin para sa kabaligtarang dahilan. Ngayong tag-init, inilatag niya ang mga plano para makuha ito. Ayon kay Chuck Farah, na sumulat sa Kiev Post noong Hulyo 9, itinuro niya na malalim ang mga plano ng Russia para sa Pokrovsk sa kanilang pagiging simple at kalupitan. Iniutos ng Pangulo ng Russia ang pagtipon ng 100 at 10,000 sundalo sa rehiyon upang palakasin ang 8th Combined Arms Army na itinalaga ng Moscow para sakupin ang Pokrovsk. Ang mga sundalo ang magbibigay ng pangunahing lakas sa opensiba ng Russia. Balak ni Putin na ipadala sila sa mga human wave assault laban sa depensa ng Ukraine. Simple ang plano. Patuloy na magpadala ng puwersa hanggang sumuko at bumagsak ang Ukraine. Ayon kay Farah, hindi papasok ang mga sundalo sa Pokrovsk nang walang armor at bala. Dumating ang 100 at 10,000 sundalo kasama ang mga unit ng artilleriya, armored na sasakyan, at mekanisadong infantry, at napakalaking imbakan ng mga armas para sa pag-atake sa Pokrovsk. Ngunit bago ito, kailangan munang makapuesto ang mga sundalo. Sa huling bahagi ng tagsibol, mga sundalong Ruso ay palihim na pumasok sa mga staging area sa paligid ng Donetsk, sabi ni Farah. Maaaring ginamit nila ang kakaibang tigil putukan ng araw ng tagumpay na idineklara ni Putin noong Mayo bilang panakip. Dahil hindi na bumabagsak ang mga bomba sa loob ng 3 araw, nakagalaw ang mga sundalo papunta sa kanilang mga posisyon. Ang mga sundalong iyon ay nasa ilalim ng utos ni Colonel Ruslan Goryachkin, ang pinuno ng ika-8 pinagsamang sandatahang hukbo. Pinili ni Putin si Goryachkin dahil sa kanyang husay sa pag-oorganisa at matinding kalupitan. Kaya tiniyak niya ang tamang posisyon ng kanyang maraming sundalo. Tiniyak din niyang sapat ang supply para sa nalalapit na opensiba. Nakatago sa loob ng komunidad ng Kartsk ang isang imbakan ng bala na makakapagbigay ng supply sa 100 at 10,000 sundalo. Ayon kay Farah, inilagay lahat ni Colonel Goryachkin ang kanyang mga itlog sa iisang basket. Isang malaking pagkakamali base sa isang lumang kasabihan. Sa pamumuhunan, ang paglalagay ng lahat ng itlog sa iisang basket ay nangangahulugang paglalagay ng lahat ng pera sa iisang uri ng pamumuhunan. Kung bumagsak ang pamumuhunang iyon, babagsak din ang laman ng iyong bangko. Pero sa militar, naiiba ang kahulugan nito. Kapag lahat ng ari-arian mo ay nasa iisang basket, ginawa mo itong target para atakihin ng kalaban. Huli nang natuto si Goryachkin ng aral na iyon. Pero sa ngayon, akala ng komandanteng Ruso na kontrolado niya ang lahat. Na-brief siya sa Moscow bago bumalik sa Donetsk. Ang mga tropa ay nakahanda na sa mga posisyon. May sapat na pagkain, gasolina, at bala para sa pagsalakay na parang ahas. Ngunit may isang tao na tumitingin sa bawat kilos ni Goryachkin. Hindi alam ng commander na ang signals intelligence ng Ukraine ay minamanmanan ang bawat planong inilatag ni Goryachkin. Pinagmasdan at hinintay nila. At sa wakas ay natukoy ang command center na itinayo ng leader ng Russia sa labas ng Donetsk. Teknolohiya ang naging gabay ng signals intelligence. Gamit ang teknolohiyang direction finding, natukoy ng mga unit ng Ukraine ang eksaktong lokasyon ng headquarters kung saan i-coordinate ni Putin ang pag-atake sa Pokrovsk mula sa signal traffic analysis. Nang maipamahagi ang impormasyong iyon sa mga sundalo ng Ukraine sa Donetsk, mabilis na nalaman ng Ukraine na may natuklasan silang mahalaga. Nakahanda na ang lahat para sa nalalapit na operasyon ng Russia sa Donetsk. May isang Russian commander na akala niya
ay nakalap na niya lahat ng kailangan ng kanyang tropa para sa malaking pag-atake na magpapabagsak sa Pokrovsk. Sa kabilang panig, naroon ang Ukraine. Kahit dehado sa bilang ng mga tropang Ruso, nanatiling matatag ang Ukraine sa tanging paraan na makapaghihintay sa kanila. Parehong may mga plano ang magkabilang panig. Si Goryachkin ang unang kumilos. Naglunsad si Goryachkin ng dahan-dahang opensiba sa halip na sabay-sabay na pagpapadala ng kanyang mga sundalo ayon sa British Broadcasting Corporation. Dinisenyo ito para ubusin ang mga rekurso ng Ukraine. Maliliit na unit ng sundalo, minsan sinusuportahan ng armor at artilleriya, ang sumalakay sa mga posisyon sa paligid ng Pokrovsk. Ipaglalaban ng Ukraine ang bansa gamit ang bala laban sa unang pag-atake, layong mag-ubos ng lakas ng kaaway. Gamitin ang mga sundalo bilang pambala sa kanyon upang unti-unting pahinain ang depensa ng Ukraine hanggang sa bumagsak ito. Sa planong ito, layunin ni Goryachkin na lumikha ng bitag kung saan bahagyang papalibutan ng kanyang mga sundalo ang mga tropa ng Ukraine sa paligid ng Pokrovsk para makaatake ang Russia sa iba't ibang direksyon. Nasaksihan ng Ukraine ang lahat ng ito. Habang hinahadlangan ng mga tagapagtanggol ang mga paglusob ng Russia, ang mga strike fighter ng Ukraine ay naghahanda ng sariling mga plano. Noong Hunyo 36 na fighter jet ang lumipad mula sa runway patungong silangan sa Pokrovsk. Inulat ng United 24 Media ang mga pangunahing detalye ng pag-atake noong ika-1 ng Hulyo. Dumanas ang Donetsk ng mga pagsabog, kung saan sinira ng fighter ng Ukraine ang plantang metalurhiya malapit sa Pokrovsk. Ayon sa ulat, kasama sa mga pag-atake ang paggamit ng Storm Shadow missiles. Mula United Kingdom, ang mga long-range missile na ito ay naging malakas na sandata para sa Ukraine. Sa kabila ng limitadong bilang, lumabas online na ang mga video. Kabilang ang isang clip sa Telegram na nagpapakita ng plantang nasusunog matapos ang matagumpay na pag-atake ng Ukraine. Ipinagmalaki agad ni Andriy Kovalenko, pinuno ng Anti-Disinformation Center ng Ukraine, ang pag-atake at sinabing, tumpak na trabaho laban sa mga Ruso sa Donetsk. Matindi ang sitwasyon doon. Pero ilang araw pa ang lumipas bago namin tuluyang nalaman ang lawak ng pinsalang nagawa ng Ukraine sa mga puwersa ng Pokrovsk ng Russia. Ayon sa artikulo ni Farah, pagkatapos ng paglubog ng araw noong Hunyo 30, 2,025 na Ukrainian strike fighters ang lumipad mula sa kanilang runway patungong silangan. Papalapit sa sinakop na Donetsk, 2 eroplano ang naglabas ng air-launched decoy missile, 160 miniature air-launched decoy Minota air-launched decoys. Ang bawat miniature air-launched decoy ay lumilipad na electronic warfare device na ginawa para pahinain at iligaw ang depensa sa himpapawid ng kalaban. Sa gabi, habang umuugong, ang mga miniature air-launched decoy ay tumungo sa hilagang silangan habang ang strike package ay papalapit mula sa timog kanluran. Ang 2 unang eroplano ay nagsilbing mga pain. 4 ang naghatid ng mapaminsalang Storm Shadow missiles. Magaling na plano ito. Ang mga air defense ng Rusya malapit sa Pokrovsk ay nag-activate, pero sa maling mga target sila nagpaputok. Maraming mga pain ang winasak, habang ang mga Storm Shadow missiles ay tahimik at mabilisang dumiretso sa kanilang mga target. Ang mga misil ay nilapitan ang distansya, pagkatapos ay tumama na sila. Ang punong himpilan na natukoy ng Ukraine na nasa metallurgical plant na iniulat ng United 24 ay winasak agad-agad. Kabilang dito ang lalaking namuno sa pagsalakay ng Russia sa Pokrovsk. Hindi inasahan ni Goryachkin ang mga pangyayaring ito. Kumpiyansa ba siya na ang kanyang lahat sa isang basket na estratehiya ang magtatagumpay? Masaya siya habang naghihintay sa punong himpilang iyon, habang inilulunsad ng kanyang mga tropa ang mga maliliit na human wave na pag-atake. Marahil siya ay labis na mayabang o minamaliit ang tunay na kakayahan ng kalaban. Naniwala siya na ang labanan sa lupa lang ang kanyang aalalahanin dahil poprotektahan ng air defense ng Rusya ang kanyang punong himpilan mula sa pag-atake mula sa himpapawid. Nagkamali siya. Nang humupa ang alikabok at nagsimulang luminaw ang impyernong dinala ng Ukraine sa punong himpilan ng ika-8, pinagsamang sandatahang hukbo. Nabunyag na isa si Goryachkin sa mga nasawi at hindi siya nag-iisa. Sa isang atake lang, sabi ni Farah, napatumba ng Ukraine ang pinuno ng opensiba ni Putin sa Pokrovsk, karamihan sa kanyang mga tauhan, at ilan sa kanyang mga nasasakupang komandante. Hindi lang pinutol ng Ukraine ang ulo ng operasyon ng Russia, kinuha pa nito ang ulo, mga braso, leeg at katawan. Iniwan na lang ang mga paa na nagtatakbuhan ng walang direksyon at natatakot. Para sa mga detalye ng ginawa ng Ukraine, noong Hunyo 30 panoorin ang aming video na mas detalyadong tinatalakay ang pag-atake. Panoorin ito para malaman ang nangyari kay Goryachkin na patay na
Maaari na sanang magpahinga ang Ukraine at magdiwang sa tagumpay. Dahil wala ng commander, lalo pang mawawala sa ayos ang mga human wave ng Russia. Magiging madali para sa mga tagapagtanggol ng Ukraine na talunin sila. Ngunit hindi sapat ang pagbagsak sa commander at punong himpilan ng ikawalo. Pinagsamang sandatahang hukbo, alam ng Ukraine na may kailangan pang gawin. Kahit wala ng maayos na estruktura ng pamumuno, patuloy pa ring nasusuportahan ng napakalaking imbakan ng bala ang mga tropang Ruso. Nililipol ng mga balang iyon ang mga sundalong Ruso. Kinakailangan ng Ukraine na sugpuin ito. Pagkalipas ng ilang araw, sumunod ang ikalawang dagok ng matinding 1-2 kombinasyon. Habang sinusuri ng mga sundalong Ruso ang nasusunog na dating punong himpilan ng ikawalo, pinagsamang sandatahang hukbo, inaalam na ng Ukraine ang susunod nitong tatamaan. Sa pagkakataong ito, ang Security Service ng Ukraine or Security Service of Ukraine ay lalahok kung saan ang unang atake ay umaasa sa lakas ng Storm Shadow missiles mula United Kingdom. Ang kasunod na pag-ataking ito ay magiging mas eksakto. Gamit ang mga drone, balak ng Security Service of Ukraine na makalusot sa kakaunting natitirang depensa sa himpapawid. Inalis ng Russia ang ilang depensa sa Donetsk upang wasakin ang ammunition depot sa Kartsysk. Magbibigay ng detalye si Metzer. Ayon sa report, ng gabi ng Hulyo 2 bandang alas 10, sinimulan ng Ukraine ang pag-atake kung saan ang mga unang drone ng Security Service of Ukraine ay tumama sa kanilang mga target. Bagaman inaasahang may mga susunod pang alon ng pag-atake, halos nasira na ang imbakan ng bala sa unang strike. Ano ang dahilan? Ayon kay Farah, ang pasilidad ay isang sympathetic target dahil puno ito ng mga pampasabog na kailangan ng Ukraine para wasakin ito. Nakatuon ang eksaktong mga drone strike sa mga pampasabog na bala at nang tamaan ng mga drone, nagsimula ang mga sunod-sunod na pagsabog. Sumabog ang sariling bala ng Russia na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog at pagkawasak ng pasilidad ng Kartsysk. Nang sumabog ang mga paleta ng bala, napasabog din nito ang iba pang mga bala at bomba sa paligid. Ang mga sumunod na pagsabog ay nagpasiklab sa kalangitan at yumanig sa lupa na naramdaman hanggang 20 kilometrong layo. Iyan ay 124 milya, sabi ni Farah. Maiinis si Putin sa pagkawala ng imbakan ng bala, ngunit alam niyang may iba pang magagamit ng kanyang mga sundalo. Pero tandaan mo yung sinabi natin kanina, itlog sa isang basket. Halos lahat ng bala na balak gamitin ng Russia sa opensiba nito sa Pokrovsk ay itinago ni Goryachkin sa iisang lugar na ito. Ngayon, nilalamon na ng apoy ang pintig ng puso ng buong operasyon ng lohistika ni Putin. Ayon kay Farah. Kasama nito ang libu-libong surface-to-air or surface-to-air missiles, rockets, at multiple launch rocket systems. Maaapektuhan ng pagkawala ng pasilidad sa Kartsysk ang opensiba sa Pokrovsk at iba pang bahagi ng Donetsk kung saan mahihirapan ang Russia. Nasunog ang pasilidad ilang oras matapos atakihin ng Ukraine. Sabi ni Farah, wala nang ibang salitang maisip ang mga nakasaksi, kundi isang impyernong puno ng apoy na parang walang katapusan. Katulad din ng pag-atake sa headquarters ng ikawalong Combined Armed Forces, maingat na pinili at pinagplanuhan ng Ukraine ang kanilang target bago ito umatake nang may nakamamatay na katumpakan. Dahil dito, nabigo ang plano ng Russia para sa tag-init sa Donetsk. Wala nang pamunuan at armas. Ang natitira kay Putin ay mga sundalo na patuloy niyang ipinapadala sa digmaan. Batid nila na wala silang magagawa kundi harapin ang mga bala ng mga Ukrainian nang walang suportang sumusunod. Ayon kay Farah, ang mga sundalo ng Moscow ay iniwan sa ere, lantad, kulang sa armas, at nakaharap sa mga batikang tagapagtanggol ng Ukraine dahil abo na lang ang kanilang mga reserbang bala. Ang mga puwersa ng okupasyon sa Donetsk ay nahaharap sa malupit na katotohanan. Wala ng bala, misail, at namumuno sa kanila. Madaling masagot kung paano pa lalala ang sitwasyon ni Putin sa Donetsk. Binanggit namin na iniimbak ng Russia ang surface-to-air missiles nila sa pasilidad ng Kartsysk. Ang mga misil na iyon ay critical para sa depensa ng Russia sa malawak na mga nasakop na teritoryo nila sa Donetsk. Ayon sa The New York Times, kontrolado ng Russia ang halos 2/3 ng oblast na kinakailangang maprotektahan laban sa mga kontra-atake ng Ukraine. Inasahan ni Putin na gagamitin ang teritoryong iyon bilang basihan para sa opensiba ngayong tag-init. Dahil sa pagkawala ng kanyang mga surface-to-air missile, kinakaharap niya ang posibilidad na mabawi ng Ukraine ang ilang bahagi ng Donetsk.
Ang mga air defense ng Russia sa oblast ay hindi na makapaputok dahil nawalan na ng tuloy-tuloy na supply ng bala. Kahit pa ang mga gumagana pa. Dito tayo dadako sa susunod na mangyayari. Ayon kay Farah, marami pang darating mula sa Ukraine at sa kanilang mahuhusay na puwersa. Sinusulit na nito ang mahirap na kalagayan ng surface-to-air missile ng Russia sa Donetsk. Ang Air Force ng Ukraine, na dating pinipigilan ng Russia, ay malayang nagbabagsak na ng air-to-surface missile, hammer-guided bomb, sa mga kumpulan ng kalabang tropa. Eksakto ang tiempo, ayon kay Farah. Iyon ang mahalaga. Sa dalawang atake ng Ukraine sa Donetsk, hindi lang pinahina nito ang kakayahan ng Russia na sumulong sa rehiyon. Ang proteksyon ng Pokrovsk, bagamat prioridad, ay hindi lang ang tanging nasa agenda ng Ukraine. Nasira ang pangunahing imbakan ng bala ng Russia sa Donetsk at wala ng komandante na mag-oorganisa ng depensa. Ang Russia siyamakan ay mahina laban sa mga uri ng pag-atake mula sa himpapawid na hindi pa nito naranasan sa rehiyon. May ligtas na mga daanan sa himpapawid para sa mga fighter jet ng Ukraine dahil alam na ng mga piloto na mas kaunti na ang mga SAMs sa Donetsk. Mga pilotong iyon, malapit nang magbagsak ng mga bomba. Ang mga French-made bomb kit ay nagbibigay daan sa Ukraine na gawing guided munitions ang dating mga simpleng bomba nito. Maaari itong ilunsad hanggang 43 milya mula sa mga frontline ng digmaan. Kahit bago pa wasakin ng Ukraine ang imbakan ng bala ng Russia, mahusay nang ginagamit ng Ukraine ang martilyo. Noong Hunyo 15, isa sa mga MiG-29 fighter jet nito ang nagpakawala ng 2 martilyo na bomba sa posisyon ng operator ng drone ng Russia sa Donetsk. At tuluyang binura ito sa mapa. Ngayon, nawala na sa Russia ang pinakamahalagang bagay na kailangan ng kanilang depensa sa himpapawid para pigilan ang mga fighter jet ng Ukraine. Ang mga pag-atake na ito ay magiging mas madalas at mas tatagos sa operasyon ni Putin sa Donetsk. Nawala sa Russia ang kakayahang umatake sa Pokrovsk at pangunahing paraan ng pagtatanggol sa nasakop nilang teritoryo sa Donetsk. Gayunpaman, maaaring pinakalma ni Putin ang sarili sa pag-iisip na limitado lang ang bilang ng mga martilyo na kayang ibagsak ng Ukraine. Ang Pransya na gumagawa ng glide kits ay magsusupply ng humigit kumulang 1,200 nito sa Ukraine bago matapos ang 2025. Tumaas ng 40% ang produksyon noong 2024, ngunit hindi pa rin sapat para mabawi ng Ukraine ang Donetsk. Iisipin ni Putin na tama siya. Ngunit ang ginhawa sa ideyang iyon ay mawawala kapag napagtanto niyang hindi lang guided munitions ng Ukraine ang dapat ikabahala ng kanyang tropa sa Donetsk. Noong Hunyo 25, iniulat ng United 24 Media na nakagawa na ang Ukraine ng sariling glide kits para sa corrected aerial bomb-dumb bombs. Halos ginagaya ang mga kit ng Russia para sa sarili nitong glide bombs. Nakakakuha ang Ukraine ng kit para mapalakas ang kanilang bomba na maaabot ang 37 milya papasok ng Donetsk at may plano pang lakihan ito hanggang 477 milya sa hinaharap. May mga hamon pa rin ang glide kit sa pondo at produksyon. Ngunit iyon ang pinakamahalagang balita. Hindi na umaasa ang Ukraine sa kanilang mga kanluraning kaalyado para sa mga sandata na kailangan nila upang mapakinabangan ang tagumpay nila sa Donetsk. Gumagawa na sila ng sarili nilang mga sandata. At habang mas marami ang nagagawa ng Ukraine, mas marami ring bahagi ng Donetsk ang maaaring mawala kay Putin. Kaya napunta tayo sa Hulyo 11, higit 1 linggo, matapos ang 2 pag-atake ng Ukraine na sumira sa mga puwersa ni Putin sa Donetsk. Patuloy pa ring sinusubukan ng leader ng Russia na itulak ang opensiba sa Pokrovsk, isang bagay na kailangan niyang gawin. Gusto pa ring kunin ni Putin ang Donetsk kahit malaki ang pinsala sa Ukraine. Para magawa iyon, kailangan niyang makuha ang Pokrovsk para pahinain ang Ukraine at magbukas ng daan papunta sa administratibong hangganan. Pero humina na ang kanyang mga puwersa. Ang mga pag-atake nila ay maraming ngunit kulang sa suporta dahil naubos na ang mga bala na dapat sana'y ginagamit para suportahan sila. Tungkol naman sa mga plano ni Putin ngayong tag-init, nagbago na ang mga ito. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, noong Hulyo 2, hindi na nakatuon ang leader ng Russia sa kanyang limitadong mga teritorial na tagumpay sa Ukraine. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa pagsakop sa buong bansa. Sa St. Petersburg Economic Forum noong katapusan ng Hunyo, inangkin ni Putin na ang buong Ukraine ay pag-aari ng Russia. Ayon kay Putin, kahit saan tumapak ang sundalong Ruso, pag-aari nila iyon.
at nais niyang ito'y tunog tagumpay. Ito ay isang pag-amin na nabibigo ang mga sundalo ni Putin na sakupin ang kanilang pinahahalagahang teritoryo. Inaangkin ni Putin ang buong Ukraine, ngunit ginagawang imposible ito ng Ukraine. Ngayong tag-init, malabong masakop ang Pokrovsk. Ang kabiguang yon ay magdudulot ng mas maraming kamatayan sa mga puwersa ni Putin, mga puwersa at isang harding-harding pangangatwiran para sa Ukraine habang sinusubukan nitong mabawi ang mga teritoryong inagaw ng Russia ilang buwan at taon na ang nakalipas. Nabanggit natin ang glide bombs ng Ukraine kanina. Para malaman pa ang tungkol sa mga ito at ang kakayahan nila, panoorin ang aming video. Tatalakayin natin kung paano magiging parang hindi mapipigilang mga sandatang multo ang mga ito laban sa Russia. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. Maraming salamat sa panonood. Gaya ng dati,